So what's up guys? This is your Kuya mo Casey and sobrang init ngayon guys, sa totoo lang. Kakaligo ko nga lang pero yan na naman tagatak na naman yung pawis natin. For today's video, pag-uusapan natin kung dapat nga lang ba or tama nga lang ba na isuko natin yung mga passwords natin sa mga jowa natin. Tara, pag-usapan natin. Unang papasok sa utak natin kasi when it comes sa mga accounts is yung tiwala eh. Minsan ang nagiging argument natin dyan is kung talagang gusto mong pagkatiwalaan ka ng partner mo, kailangan mong ibigay sa kanya yung password mo. Para nang sa gayon, confident siya and panatag siya na hindi mo siya lolokohin. Pero para sa akin, ang stand ko dyan is ang pagbibigay ng password kasi is a privacy kasi yan eh ng isang tao, whether in a relationship ka man or single ka privacy mo pa din naman yan diba? Hindi naman nawawala yung pagkatao mo kapag nagka-relasyon ka, diba? So para sa akin, hindi mo dapat or hindi dapat required na ibigay yung password sa jowa, pero it's your free will, diba? Pusang loob yun, hindi yun requirements. Kasi kapag hiningi mo kasi yung privacy ng isang tao is parang more of andun na yung tali tinatali mo siya sa isang bagay na hindi siya ganun kakomportable. Siguro alam mo naman natin na lahat tayo namulat na sa social media and usually buhay natin nasa social media na. Siyempre tayo na may-ari ng account, di rin tayo panatag na kada may makaka-chat tayo, kada may gagawin tayo sa social media accounts natin, may nagbabantay. Siyempre, pangit din naman isipin yun na meron nga naman nagbabantay sa mga kilos mo. Parang parang every move mo kasi is kailangan tama ka, hindi ka malaya, ganun. So, dapat talaga ang pagbibigay ng password is your free will. Oo, ando na tayo na hindi niya binibigay yung password kasi baka nagloloko siya, may ginagawa siyang masama, hindi siya totoo sa'yo. Lagi nating tandaan na ang tiwala, pusang binibigay yan. At kung mag-cheat man ang partner nyo sa inyo, choice niya yun. Whether binabantayan mo man siya o hindi. Kasi ang tao naman, magloloko at magloloko yan Bantayan mo man o hindi There will always be a way. Mapababae man yan or lalaki. Huwag na tayong magbigay ng specific gender kung sino yung mas nagloloko. Kasi tayo mga tao, sadyang makasalanan din talaga tayo. May mga nagagawa tayo ang kasalanan choice natin. Kahit bantayan mo yan kung gusto niya magloloko yan. Kapag tayo kasi nasa relationship, dapat committed tayo. There's no point na hingin mo yung password kasi nga, committed siya sa'yo Kung talagang committed siya sa'yo, hintayin mo yung free will niya na ibigay sa'yo yung privacy na meron siya. And that moment, ibig sabihin, pag binigyan na niya sa'yo yung password, willing siya. Alam niya na every move niya may magbabantay sa kanya. Huwag na natin gawing escape na kaya ko lang naman hinihingi yung password para makita ko na totoo siya sa akin. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Kaya natin hinihingi yung password is para i-check natin daily. Isa rin yan sa nagiging problema din ng relasyon natin, relationship natin, na every time chine-check mo yung account ng boyfriend mo, girlfriend mo, just to check kung nagloloko siya nung ginagawa niya. Hindi mo lang tinatanggalan ng kalayaan yung partner mo, kundi dun kasi nabubuo yung duda minsan na kailangan, hindi ko siya na-check. Ano kayang ginawa nito? So, ikaw, wala kang peace of mind ngayon. Diba? Kaya wag mong i-require na ibigay sa'yo yung password. Para parehas kayo may peace of mind. Diba? Kung ibigay man niya, edi goods. Pero mas maganda na kahit ibigay niya, kung maisipan mong i-check mo. Pero hindi naman dapat oras-oras, araw-araw. Kasi kung talaga may tiwala ka dyan, pakatiwalaan mo siya na hindi siya magloloko. And sa side naman nung partner mo, kung talagang totoo siya sa'yo at committed siya sa'yo, bantayan mo man siya o hindi, hindi siya mag-cheat. Kasi cheating will always be a choice. Pagkakamali siya, pero choice niya yon.
Gets nyo? Hindi siya yung pagkakamaling hindi sinasadya eh. Hindi siya yung pagkakamaling hindi mo inaasahang mangyayari. It's a choice. Cheating will always be a choice, no matter what happened. Diba? And trusting one person is also a choice. Choice mo yan pagkatiwalaan yung isang tao. So both side dapat nag-meet, diba? You decided na mag-enter sa isang relationship. So, ibig sabihin, handa ka magtiwala. Diba? Hindi para higpitan, hindi para sakalin, hindi para tanggalan ng kalayaan yung partner mo. Pagkus, ready kang magtiwala at magmahal. That's the reason kung bakit tayo nakikipagrelasyon, diba? Sa part naman ng mga partners natin, dapat commitment is the key, diba? Kasi ako, kung magloloko ako, choice ko yun eh. Ano man explanation ko sa kanya, nanloko ako. Para sa akin, dapat nga bang ibigay yung password sa mga jowa? Pusang loob mong binibigay, hindi siya required. Paano mo maipaparamdam sa kanya na totoo ka sa kanya? Diba? Whether ibigay mo man yung password o hindi. Kasi ang pagmamahal naman at tiwala din naman dyan nababase. Diba? Parang sorry sa term napaka-immature lang na tingnan na requirements na ibigay yung password just to ensure na hindi ka niya lolokohin. Hindi yung invitation. Kasi sabi ko nga, makasalanan tayong tao. If there's a way, there's a way. Diba? Bantayan mo man yan, magloloko at magloloko yan. Kung choice niya magloko. Kaya kung totoo kayo sa mga partners ninyo, show them kung paano mo pinapakita sa isang tao. Paano kapag katiwalaan? Hindi naman dahil, bigay ko, ito yung password ko, totoo na ako sa'yo. Tandaan nyo, ang tao, minsan mapanling lang yan. Hindi naman ibig sabihin na binigyan ka ng flowers, binigyan ka ng chocolates, nagbigay ng motibo sa'yo, or bumibisi-bisita sa bahay ninyo, masasabi natin na totoo siya. Diba? May mga partners din kasi, napakitang tao lang. Diba? Ang relationship kasi is parang nagsusugal ka na din eh. Sinusugal mo yung tiwala mo, tsaka pagmamahal mo, yung time mo sa kanya. Kaya para sa akin, kung sino man yung partner mo, kumbaga parang di naman ibig sabihin na kayo na tapos na yung laban. You need to fight for it every single day, every single time. Kasi magkulang ka man ng isang beses or ilang pagkakataon, pwede mawala sa'yo yan. So, dapat hindi kayo kampante sa mga relationships niyo. Dapat lagi nyo pinapakita na mahal nyo sila and hindi nyo sila lolokohin. Cheating will always be a choice. It's a mistake, but it's a choice. Ang pagbibigay ng tiwala will always be a sugal. Pwede kasing panalo ka or talo ka. Kaya dapat, bago kayo magrelasyon, kaibiganin nyo muna, kilalanin nyo muna. Hindi yung masyado tayo nagmamadali. Para hindi tayo nasasaktan. Huwag nyo ibase sa mga bagay yung tiwala at pagmamahal. Ibase nyo kung ano ba talaga kayo. Ipakita nyo kung paano kayo nagmahal.